Isang napakagandang umaga ang ating pagbati. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Magandang umaga po sa inyo lahat. Araw po ngayon ng Tuesday. At ngayon ay December 23, 2025. At oras na po natin programang Todo Balita at Komentaryo. As usual, sa po ng oras yatid namin sa inyo ang mga balita sa ating bansa at sa ibayong dagat, ganyan din po pagtalakay natin sa ating mga lokal na balita. Kami po niya matagapagbalita ko po si Susan Valdez Siadaw. Kasama po natin si Caron Liway Iparigire. Dumako na tayo sa ating mga headlines, sa ating balitang pambansa atong ang tinadtad ng kaso sa mga missing sa Bungero. Nateging ex-DPWH Executive tratong VIP sa Baguio Hotel. Todo Balita. Ex-CIDG Chief Antipolo Congressman Romeo Acop pumanaw na. Todo Balita. Balita sa ibayong dagat, 133 dinukot na pastit sa Nigeria, laya na. Todo Balita. Sa ating balitang lokal, 100%. 100% ng 77 barangay ng Bayambang konektado na sa Bayward sa pagbubukas ng Pantol Pumping Station. Todo Balita. From sketches to costumes, bidang talento ng mga Pangasinense sa PGP Cosplay Fix. Todo Balita. Sa ating balitang sports, halos walang pahinga si Alex Yalas ang katutak sa sabakang torneo. Todo Balita. At ngayon sa detalye na ating mga balita. Kabilang umano ang namayapang Public Works and Highways Undersecretary Maria Catalina Cathy Cabral sa mga VIP na dumalo sa pagbubukas ng Holiday Inn Baguio City Center noong July 2018. Isang property na nauugnay kay Spideron Construction Spideron Construction owner David Sanchez na sinasabing boyfriend ng dating undersecretary. Ayon sa report ng Billionary.com, higit pa umano sa guest ang ginawang pagtrato kay Cabral sa inaugurasyon kung saan parang ito pa umano ang may-ari ng hotel at binigyan ng special attention ni Sanchez. Ang opening ng hotel ay dinaluhan din ni dating Tourism Secretary Bernadette Bernaro Mulupuyat. Noong panahon yun, ang Holiday Inn Baguio ay sinasabing pag-aari ni Sanchez at dalawa niyang kapatid na babae at kasosyo ng ang IHC Hotel and Resorts. Noong pandemya, nagkaroon ng problema ang pinansyal ng hotel at hindi pagkakaunawa ng may-ari at management. Kaya umalis ang IHC manager noong 2021. Sa dokumento nakalap mula sa SEC, as of 2022, si Sanchez ang nagmay-ari ng 80% ng DM Capital Holdings Corporation at nagsisilbing presidente nito. Ang DM Capital na may paid-in capital lamang na 6.9 million ay inilista bilang may-ari ng Holiday Inn Baguio bago ito nabili ng Ion Hotel. Hindi magpapapekto sa Executive Secretary Ralph Recto sa ingay politika bagkus ay magtatrabaho lamang ito upang mapahusay ang performance at serbisyo ng gobyerno. Tugon nito ng Recto sa inihaing reklamo sa Ombudsman sa technical malversation, plunder at grave misconduct laban sa kanya at kay dating PhilHealth President Emmanuel Ledesma Jr. kaugnay na inilipat na 60 bilyong pondo ng PhilHealth sa National Treasury. Ang reklamo ay sinampa ng grupong Save the Philippines Coalition. Sa inilabas na payag ng Executive Secretary, ipapaubaya na ito o na nito sa kanyang mga abogado ang pagtugon sa reklamo ng grupo. Inirerespeto niya ito ng bawat mamamayan at makikipagtulungan ito sa Ombudsman sa gagawing preliminary investigation.
Mariing itinanggi ni Vice President Sara Duterte ang anumang personal na ugnayan ng pagbibigay ng utos kay Ramil Madriaga na nagpakilala umano'y bagman ng Vice Presidente. Sa isang opisyal na pahayag nitong Lunes, naniniwala si BP Duterte na gumagawa lamang ng kwento si Madriaga upang makalaya mula sa pagkakakulong at sinisira lamang kanyang pangalan upang hadlangan ang posibleng pagtakbo niya bilang Pangulo sa 2028 elections. Nanindigan pa si Duterte na wala silang naging komunikasyon at hindi niya kailanman binisita si Madriaga sa kulungan. Taliwas ito sa payag ng abogado ni Madriaga na umano'y ilang beses itong dinalaw ng Vice Presidente sa BJMP Manila Annex 2 kung saan siya nakakulong. Ayon pa kay Duterte, malaraman si Lumiti ni Madriaga ay kuha lamang sa mga pampublikong aktibidad at hindi nagsisilbing patunay ng mga paratang laban sa kanya. Binigyan din ng Vice Presidente na wala na ipakitang dokumento ng mga ebidensya si Madriaga upang suportahan ang kanyang mga akusasyon. Sinisipat ng Office of the Ombudsman ang civil forfeiture case laban kay dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay Interior and Local Government Secretary John Vic Rimulya na kapatid ni Ombudsman Jesus Crispin Boying Rimulya. Ayon kay Secretary Rimulya, determinado aniya ang Ombudsman na magsampa ng gross criminal neglect o gross neglect para sa civil forfeiture ng lahat ng ari-arian ni Romualdez. If we cannot get him criminally, then we will get his assets, ayon sa DILG chief sa isang interview. Sa ilalim ng civil forfeiture case, pwedeng samsaman ng gobyerno ang yaman ay sa akusado kahit hindi ito sinampahan ng kasong kriminal. Noong December 18, isiniwalat ng DPWH na nirekomenda nilang sampahan ng kasong kriminal at administratibo ang 87 individual kabilang si Romualdez kaugnay ng flood control scandal. Kinumpirma ni Department of Justice spokesperson Attorney Polo Martinez na formal nang naisampa ang kaso laban sa negosyanteng si Charlie Atong Ang at higit 20 iba pang individual kaugnay naman nawawalang sa bungero, kasama sa kaso ang 10 counts of kidnapping with homicide at 16 counts of kidnapping with serious illegal detention laban kay Ang at sa iba pang nasasakdal. Ayon sa DOJ, formal na naihain naman kaso noong Biyernes sa mga hukuman sa Lipa City, Batangas at sa Santa Cruz, San Pablo at San Pablo, Laguna. Kinumpirma ni National Unity Party o NUP Chairperson at Antipolo City Representative Ronaldo Puno ang pagpanaw ni Antipolo City Representative Romeo Acop. Ayon kay Puno, natake sa puso si Acop noong Sabado ng gabi, December 20. The Congress and our country are the lesser for his loss. Dagdag pa nito, si Acop ay isang miyembro ng NUP, ay kalawang pinakamalaking partido politikal sa Kongreso. Sa kasalukuyan, bago pumasok sa politika, nagsilbi rin siya bilang pinuno ng CIVG. Samantala, nagpahayag ng kalungkutan si Speaker Faustino Bogie the third sa pagpanaw ni Acop at ipinabot ang pakikiramay ng Kamara de Representantes. Hindi lang umano mga senador at kongresista ang promotor ng mga flood control project, kundi maging ang mga opisyal sa Executive Department, kabilang ang mga Secretary at Undersecretary na hindi taga-Department of Public Works and Highways. Ang kay Batangas Representative Leandro Ligarda Liviste, ito ay batay sa mga dokumento na binigay sa kanya ni dating DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral noong September 4. Sinabi naman ni DPWH Secretary Vince Dizon si Cabral na bigyan si Liviste ng kopya ng mga dokumento. Ayon kay Liviste, pinakita niya ang file sa Independent Commission for Infrastructure noong November 18 at 19 at sa Office of the Ombudsman noong November 26 para makatulong sa isinasagawang investigasyon. Sinabi ni Liviste na Mayo pa lamang ay humingi na siya ng datos kaugnay ng budget allocation sa mga proyekto ng bawat distrito. Binigyan naman ni Liviste ng kredito si Dizon dahil sa pagtulak nito ng transparency kaya nakakuha siya ng files ni Cabral.
Kinasuhan ng plunder sa Office of the Ombudsman si dating Finance Secretary at ngayong Executive Secretary Ralph Recto at dating PhilHealth President Emmanuel Ledesma kaugnay at iba pa kaugnay sa paglilipat ng 60 billion pesos na pondo ng PhilHealth noong taong 2024. Sa complaint affidavit ng siyam na individual, bukod sa plunder, inireklamo din ng technical malversation, grave misconduct at paglabag sa Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees sina Recto at Ledesma. Batayan umano nila ang pagdedeklara ng Korte Suprema na labag sa batas ang paglilipat ng pondo mula sa PhilHealth patungo sa National Treasury. Naniniwala sila na matibay ang ebidensya laban kina Ledesma at Recto kahit pa sa mismong desisyon ng Supreme Court ay sinabi na walang pananagutan si Recto sa malversation o kaya plunder. Dumako na tayo sa ating balita. Sa ibayong dagat, pinalaya na ng pamahalaan ng Nigeria ang 130 estudyanteng dinukot ng maarmadong lalaki mula sa isang Catholic boarding school sa Niger State noong Nobyembre. Sa ulat, nauna na nakalaya ang nasa 100 biktima ng mas maaga ngayong buwan. Ayon sa otoridad, wala nang natitirang estudyanteng bihag ang grupong tumangay sa mahigit 300 estudyante at empleyado ng St. Mary Co-Educational Boarding School sa North Central na estado ng Niger State. Gayunman, hindi pa rin malinaw kung sino ang responsable sa pagdukot kung paano nakamit ang pagpapalaya sa mga biktima. Karaniwan na umano sa Nigeria ang kidnapping for ransom habang patuloy na inaharap ng bansa ang seryosong problema sa seguridad. Dumako naman tayo sa mga balitang lokal. Sa lungsod ng San Carlos, ipinapaalam ng lokal na pamahalaan ang itinalagang lugar ng bentahan ng paputok para sa darating na holiday season. Ayon sa lokal na pamahalaan, ito ay matatagpuan sa A. Lunay Street pagkatapos ng Cemetery Chapel. Mahigpit na ipaalala ng LGU, mahigpit na ipinatutupad ang pagsunod sa umiiral na mga alituntunin at pamantayan sa kaligtasan upang maiwasan ang aksidente at masiguro ang maayos at ligtas na kapaligiran para sa lahat. Samantala, formal lang pinasinayaan ng ang pang-77 barangay na ang munisipalidad ng Bayambang na tanggapin ang serbisyo ng Baywad o Bayambang Water District. Ikinagalak na itala sa istorya ng Bayambang na nitong December 19, 100% sa 77 barangay ay konektado na sa Baywad. Napakahalaga ang pagkakataon ng koneksyon ng tubig. Pinaigting ang pagkakaroon ng koneksyon dahil sa pagkaka-install ng water pumping stations sa naturang lugar. Ito'y sumasagisag sa visionary plan ng ahensya na mailapit ang isang maasahang serbisyo ng ligtas na tubig sa bawat kabahayan at establishmento. Sa lungsod ng Urdaneta, masayang ibinalita naman nila kay Danny Ildefonso, kapitan sa kanyang barangay, na matagumpay na naisagawa ang formal na pag-turnover ng livelihood project noong Huwebes, December 18, para sa kanyang mga barangay na mga fish producers sa tulong ito ng Department of Labor and Employment at sa aktibong suporta ng barangay. Ang proyektong ito ayon kay Kapitan Danny Ildefonso ay bunga ng sama-samang pagtutulungan upang mapalakas ang kabuhayan ng mga fish producers at mapabuti ang kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Sabi nito, lubos po kaming nagpapasalamat sa DOLE Eastern Pangasinan, gayon din sa Department of Agriculture at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, dagupan sa kanilang mahalagang papel at patuloy na suporta sa programang ito. From sketches to costumes, bidang talento ng mga Pangasinense sa PGP Cosplay Fix 2. Sa pangunguna ng Pamahalang Palalawigan ng Pangasinan, katuwang ang Provincial Hospital Management Services Office, naging masigla at makulay ang programa sa Pangasinan Training and Development Center 2 na nagsilbing entablado ng sining at imahinasyon. Sa temang magniningning, malikhaing Pangasinan ang galing, ipinakita ng mga kalahok ang kanilang creativity at galing sa cosplay. Ang naturang pagtitipon ay hindi lamang selebrasyon ng cosplay kundi pagkilala rin sa kakayahan ng mga Pangasinense na magpahayag ng sarili sa pamamagitan ng malikhaing sining.
Samantala, ibinalita naman ni Congresswoman Rachel Arenas ng pangatlong distrito ng Pangasinan na kasama si Deputy Speaker Rosemary Baby Arenas at ang buong Congressional Spouses Foundation Incorporated sa pangunguna ng kanilang presidente at chairperson, Mary Ann D., na ipadama sa mga kawani ng House of Representatives kasama na ang mga utility at security and safety marshals ng Kongreso ang totoong diwa ng Kapaskuhan, ang pagmamahalan at pagbibigayan. Nagkaroon ng gift-giving at raffle prizes na nagpasaya sa mga katrabaho natin ayon kay Arenas at nagpanatili ng kaayusan, kalinisan at kaligtasan sa buong Kongreso. Si Arenas ay nagpasalamat sa mga sponsors, mga members ng Kongreso at mga miyembro ng Congressional Spouses Foundation Incorporated dahil maraming pamilya ang napasaya ngayong taon. Aprobado ng Annual Investment Program o AIP at annual budget ng lokal na pamahalaan ng mga aldan para sa taong 2026 na nagkakahalaga ng mahigit 539 milyon sa isinagawang 25th regular session ng Sangguniang Bayan noong Lunes o kahapon sa Sangguniang Bayan Session Hall. Dumalo sa pagpupulong ang pinuno ng iba't ibang sangay ng lokal na pamahalaan kabilang ang Municipal Accounting, Municipal Administrator, Municipal Treasurer, Municipal Planning and Development Coordinator, Municipal Disaster Risk Reduction Management Officer, Municipal Cooperative Officer, Municipal Civil Registrar at Market Supervisor at Municipal Assessor. Pinangunahan ni Acting Vice Mayor Cheney Rose Flores ang nasabing pagdinig kasama si Floor Leader Councilor Juvic Fidelde at lahat ng miyembro ng konseho. Sa committee report ni Councilor Atty. Lea Evangelista, ang chairperson ng Committee on Finance, pang-anim na serye na ang pagdinig sa budget ng bayan para sa taong 2026 ang sinagawa noong nauna na inendorsa sa sanggunian nito pang October 30. Dumako naman tayo sa mga balitang pampalakasan. Matapos kunin ang makasaysayang kauna-unahang gold medal sa women's football sa 33rd Southeast Asian Games na ginanap sa Thailand, ay muling sasabak sa aksyon ang Pilipinas. Sa pagkakataong ito ay sasalang ang mga Pinay booters sa ibang bansa. Sila ay sasalang sa AFC Women's Asian Cup. Nakatakda ang torneo sa March sa susunod na taon sa bansang Australia, kung saan ang nasabing Continental Meet ang magsisilbing qualifier para naman sa 2027 FIFA Women's World Cup sa Brazil. Ang 4 na tropang mananalo ang direktang sasampa sa World Meet at ang 4 na matatalo naman ang maglalaro sa play-in matches para pag-agawan ang huling 2 ticket sa quarters. Sa manyang kabuuan ng ating newscast sa ating Todo Balita at Komentaryo, anyo pa matagapagbalita ko po, Susan Valdez daw. Ako naman si Liway Manantan, Iparagire. Ang tabay natin sa technical side si Ka Edwin Inong. Oras po natin, ganap na alas 5:21. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Bingo Plus. Download Bingo Plus app now on Google Play and Apple App Store. Visit bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly, keep it fun. Nararaw kiran kabaloyan. Sa bilamat, so panaon, dan selebraan tayo, so inkyanak, nakatawan tayo ng Yesu Kristo. Haya so panaon, dan lignaan tayo sa pasimbalon ilalo, at biyak na sa resubok, tan gunigon, iran undadalan, at nunutan tayo lawas, yawatan so panangarutan bendisyon, at Diyos siya manamalsa. At panagselebra tayo na Pasko, manari kumon at puso tan lignaan tayo, so pakatalos, panamerdona, tan panangaro at balang sinansako. Kumon at gamoran na balang pamilya sa bendisyon, panamapalar, tan likod ya awit na Pasko, tan arakon ya balong taon. Malakit ya Pasko, tan maaligwa sa balong taon at sikay namin. Mayor Julier Ayorizonde. Nararaw kiran kabaloyan. Sa bilamat, so panaon, dan selebraan tayo, so inkyanak, nakatawan tayo ng Yesu Kristo. Haya so panaon, dan lignaan tayo sa pasimbalon ilalo, at biyak na sa resubok, tan gunigon, iran undadalan, at nunutan tayo lawas, yawatan sa panangarutan bendisyon, at Diyos siya manamalsa. At panagselebra tayo na Pasko, manari kumon at puso tan lignaan tayo, so pakatalos, panamerdona, tan panangaro at balang sinansako. Kumon at gamoran na balang pamilya sa bendisyon, panamapalar,
tan liket ya awit na Pasko, tan arapon ya balong taon. Malakit ya Pasko, tan maaligwa sa balong taon, at si kay namin, Mayor Julier Ayeres. Magandang araw po sa lahat ng masugid na tagapakinig ng DWIZ. Ngayong panahon ng Kapaskuhan, kami po sa pamahalaang lungsod ng Alaminos ay taus-pusong nagpapasalamat sa patuloy ninyong suporta, tiwala at pagkakaisa. Sa kabila ng mga hamon, nananatili tayong matatag dahil sa ating pananampalataya, pagkakaisa at malasakit sa isa't isa. Naway maging panahon ito ng pag-asa, kapayapaan at pagbibigayan sa bawat pamilya. Sa pagpasok ng bagong taon, asahan ninyo na patuloy kaming maglilingkod ng tapat at buong puso para sa mas maunlad, ligtas at masaganang Alaminos. Maligayang Pasko po at manigong bagong taon sa ating lahat. High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod. Ni Mrs. Flor de Lisa Barbosa ti Rosario, Santiago City. Agtawenak ti 63. Manungatawon nga aglutluto akon tada karindiriyak. Mariknak agpipikal ti imimak iso nga nangagak ti radyo dati agas nga pau di arko. Pinadas ko. Mayat mo ti epekto na. Do ti food supplement nga napadpadasa kon awan ti epekto na. Dato'y pau di arko, idi nagtumarak, manungal daw lang, han nga agpipikal ti imakon. Awisen kay nga mangpadas, tapno maikatmat, dagita rik-rik na inyo, saksakitin nyo. Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau de Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado. Masayang pagbati po sa inyong lahat, mga minamahal kong kababayan. Sa taong ito, maaga niyo pong ibinigay sa akin ang inyong regalo sa Pasko. Ito ang muling pagsuporta at paghalal niyo po sa akin bilang gobernador ng minamahal nating lalawigan ng Pangasinan. Kaya naman, ang akin namang regalo po sa inyo ay ang pangakong lalo kong pagbubutihan at pagsisikapan ang posisyong ipinagkatiwala niyo po sa akin. Sa mga susunod pang taon, lalo po nating pagbubutihan kasama ng ating mga lingkod bayan ang mga programa para sa inyo. Kalusugan, kabuhayan, edukasyon at kapakanan. Naway, ipagdiwang nating lahat ang Pasko na may saya kasama ng ating pamilya at salubungin natin ang bagong taon na may pusong Pangasinense. Ipagpatuloy natin ang galing ng Pangasinan. Maligayang Pasko at manigong bagong taon. Hoy mga suki, hanap nyo ba ay mga murang bilihin, malinis at sariwang pagkain sa pang-araw-araw at handaan tuwing may okasyon? May suggestion kami sa iyo. Tayo na sa Macador Market na kung saan inyong mabibili ang mga mura, sariwa, malinis at ligtas na bilihin tulad ng karne ng baboy at baka, manok, isda, gulay at iba-ibang sangkap sa pagkain. Matatagpuan din sa Macador Market ang dry goods, groceries, eateries at fruit section. Kaya ano pang hinihintay nyo? Gawing bongga ang handa mo everyday with Macador Market. Macador Market is open from 4 a.m. to 8 p.m. Visit us at Macador Market, Galvan Street at Zamora Street sa downtown, Dagupan City. DWIZ. Oras mga kaibigan, alas 5:27 na po ng umaga at sa pangalawang bahagi ng Todo Balita, kasama nyo pa rin Liway Manantani Paragire. At Susan Valdez siya daw. At ilang tulog na lang, dalawang tulog, isang tulog na lang kasi sa 24 hindi sila matutulog. Christmas na. Pero ngayong umaga may mga activities mga kaibigan kaugnay pa rin sa kampanya against etong sa firecrackers.
So mamaya magkakaroon ng presentation ang Region 1 Medical Center sa pangunguna ni Dr. Roland Mejia. Sa lungsod ng Dagupan, alas 7 ng umaga mag-uumpisa ang isang motorcade assembly area sa Divinesia sa terminal dun sa Divinesia Expressway. Ang rota ay Lucaw, Tapuac, Perez, MH Del Pilar, AB Fernandez Avenue at magtatapos sa City Plaza. At yung programa ay susunod agad-agad pagkatapos ng motorcade pagdating ng mga participants sa motorcade dun sa City Plaza. Ito yung Iwas Paputok 2025 Ligtas Christmas at merong pirmahan, Pledge of Commitment o kaya I swear, siguro ganon, hindi na pirmahan. At ceremonial blowing of Torotot. Ito po ay syempre kasama dyan ang Dagupan City Police Office, ang local government unit ang city, pangungunahan naman yan ni Mayor Belen Fernandez, pero ang lead na division ay ang City Health Office. Ayan, City Health Office at saka ang PNP, kasama rin ang Bureau of Fire Protection. Ayan, pero hinihintay ko sasabihin mo kanina kasi itong linggo ito dapat supposedly nagse-celebrate ang Dagupan dahil nga sa kapistahan sa 26, 27. Yung 26 yun yung parang Bisperas. Sa 27 yung anong tawag nito, yung kapistahan. Pero mukhang silent ang kanilang celebration. Nakita ko nung una yung mga schedule, mga traditional lang na mga night, mga celebration. Ang mga Rotary Night, gano'n. Oo, at saka barangay, at maraming mga Christmas parties. So, yun po, yung mamaya. Plus, syempre yung itong paalala, maigting na paalala ng PNP, ng Department of Health, at saka kasama na ang Bureau of Fire sa pag-iwas sa mga illegal na mga paputok. Torotot na lang o kaya pati nga yung boga, hindi po dapat yon dahil ito po ay nakaka-disgrasya rin yung boga. So yan po mga kaibigan, siguro mag-uumpisa na rin yung official na pagtatala, di ba merong certain period yon ng mga insidente ng naputukan ng firecrackers. Mga injured, mga yung passive, active na tinatawag nila. So, kumbaga, taon-taon na po yun na pinapaalala ng gobyerno yung mga do's and don'ts at taon-taon marami pa rin po yung nai-injure at yung iba ay napuputulan ng daliri, ng kamay, napuputukan ng mata. At dapat magtanda na ang lahat na hindi naman kailangan magpaputok ng mga illegal na mga paputok para maging masaya ang pagsalubong ng taon. Bawal din po yung pagsusunog ng mga gulong. So, ilan lang po yan. So, malalaman natin mamaya ang mga reports naman mula syempre yung comparing yan, i-present nila yung reports, yung data nung nakaraang taon at yung goal nga na as much as possible makuha yung zero casualty o kaya zero incidents. Lalo na yung mga masasaktan dahil sa mga firecrackers. O di ba diyan sa mga dan meron yung yung contest ng Torotot. Pahabaan, pagandahan ng ng bungbong. Bungbong. Ito po ay kawayan yung kanilang ginagamit. Pagandahan, palakasan, palayuan ng mararating nung lata na ilalagay sa bunganga ng bungbong. Parang, di ba, nakapanood na tayo minsan yan, meron yung tawag nila suyot. Gusto ko manood ulit. Suyot, singer, sunakar tumaykin, bongbong. So, kasi mga bata, hindi lang PVC yung ginagamit nila sa paggawa ng ng handheld na bongbong. Kahit yung mga lata, pinagdudugtong-dugtong yun. Tapos meron silang pantali, na yun, paputok na yun. Pero tingnan nyo po yung mga anak nyo, baka meron po silang mga itinatago na boga. Boga naman ang tawag po doon. Abangan natin yan yung mga yan yung ginagawa naman yearly na distraction naman ng mga tinatawag na mga boga. Boga nga yung diyan, yung mga ginagamit nilang mga tawag ito, yung mga PVC pipes. Ang gagaling nga nilang ang gagaling nilang gumawa. Pero yung likido, yung chemical na kanilang ginagamit ay supposed to be hindi pwedeng makabili ang bata ng ganun.
siguro gumagamit din sila ng nakikiusap sila sa mga adults. Kuya, bili mo ako ng ganito. Pero sana lalo pang bumaba yung bilang po ng mga nadidisgrasya dahil sa mga paputok. Okay. Kahapon pumunta ako sa Capitol Complex sa Lingayen. Unang-una meron akong dinala sa PNP, sa PPO. Pangalawa, sadya ko talaga makita ko in person yung aking fina-follow na fur baby. Bakit talagang nandun siya? Kasi yung nanay taga Labrador. Yung tatay taga San Fabian, si Chopper at saka si Kaide. Marami silang fans. Marami kaming pumunta doon. Pumunta na sila nung a day before, kaya lang medyo nagkalituhan sa lugar at pumunta ulit. Hindi kahit nga si Carmela at saka si La Familia, mga followers. So, pero nakita ko gusto ko rin kasi makita yung fountain doon sa pangalan nito, doon sa kagagawa. Hindi pa siya tapos, pero reflecting pool, pero meron na siyang pailaw. Ang ganda niya at ang daming doon pumupunta doon. Pinuntahan din namin yun nung isang gabi. At doon ko rin lang nakita ang ganda ng hindi ako naka-attend ng lighting. Ang ganda ng Kapitolyo, puting-puti yun. Yung mga ilaw na yung inilagay. pailaw niya kasi puti na siya. Tapos puti rin yung yung pailaw. Ang ganda. Ang ganda nga ng buong Kapitolyo. Kaya lang doon sa likod, meron pang hindi pa tapos yung construction. Hindi ka rin makapasok kasi yung dinaanan namin sa Baywalk. Hindi ko na alam kung saan ako lulusot doon. So, hindi mo siya madaanan. Pero makikita mo, masusulyapan mo yung fountain na reflecting pool. Pero hindi pa nga siya tapos. Sabi nga ng mga bantay doon, parang pinapailawan lang, trial, pero hindi pa nga siya tapos. Hindi pa siya tapos. Kung sasakyan, doon po kayo dadaan sa may Pangasinan PPO. Yung kalsada na yun, papasok. Kasi pwede yung mga sasakyan hanggang sa likod marami pong mga nakapark doon sa kabilang dulo. Kung dadaan kayo sa may Capitol Resort, hindi po pwede, hindi kayo makakadiretso kasi andun yung yung food hub o kaya food strip. Pero yung yung nakita ko nga doon na punta nga kami sa Baywalk sa Bimalay. Di ba mataas na yung kanyang tawag nito, yung kanyang breakwater, yung kanyang barrier. Oo, hindi ba barrier tawag? Parang seawall yun, di ba? Parang seawall na rin. Ang taas nun talagang nilampas ang papalan niya yun. Talaga umabot din sa mga sa mga kabahayan, sa mga resort. So imagine mo ganung kataas yung tubig doon, nagmukha daw talaga ilog, pati yung sa anong tawag nito, yung sa Baywalk mismo. Kwento ng mga may-ari ng resort doon na talagang daming damage na dami na damage doon sa area na yon. Sa bagay yung titingnan nyo, ito po ay malapit direct hit sila ng storm surge. Imagine nyo na lang mga kaibigan. Pero ang taas kasi nung pumunta ako doon, ganun kataas ang tubig. So imagine mo, ganun talaga kalaki. Nakakatakot din kapag ganun ka. Imagine nyo na lang ang season auditorium pinasok po ng tubig nung storm surge. Samantalang meron ng mga building sa likuran nito, yung library at saka yung GSO, mataas na building po yun. At higit sa lahat, ang Pangasinan State University, Lingayen, pinasok din. Yung office ni Ma'am Venus, 'di ba, malapit sa malapit sa entrance dun sa harap, pero nakarating pa rin po doon ang tubig. But anyway, kahapon nga nakita po natin ang dami pong pamilya, dala-dala po Siyempre, ang pinakamagandang oras para makita mo yung beauty ay yung takip silim o kaya early evening o kaya gabi. Dala-dali na lang mga anak nila, mga bata, pwede na kasing maglatag doon sa may mga area na medyo okay na, malapit sa Baywalk. At yun, nakita ko in person si Kaide, si Bakekang, at saka si Chopper at ang family. At maraming bumili ng kanilang mga merchandise. Ganun pala yung dala-dala nila yung mga merchandise. Pero yung comment kasi ni Sir Nap, naku, delikado pala yan, baka may mamalunod ng mga bata. Actually, mababaw lang po yun. Kaya lang, syempre, kung bata, ay delikado nga. Pero meron pa yung roving na mga gwardiya dun sa area lang na yon na nagwi-whistle sila at nagsisenyas at gamit ang kanilang flashlight na lumayo dun sa may fountain.
Ang siguro, anywhere naman, ang paalala na lang sa mga magulang, lalo na kung meron ho kayong dala ng mga bata na medyo gustong-gustong tumakbo o medyo malikot, na make sure na hindi sila nawawala sa paningin nyo at kaakay-akay nyo sila para hindi po sila madisgrasya. Yan po, responsibilidad po ng mga magulang o kung sino mang adult na nagdadala ng maliliit na mga bata sa mga pasyalan and even sa mga pa-concert, di ba? Dala-dala nila yung mga bata. Ang rason, gustong manood yung bata. Pero ang totoo, wala silang mapag-iwanan. Gusto nilang manood. So, yun lang po. Ingat-ingat po. Anywhere. Hindi, tsaka pag ano naman talaga, gusto mo rin ipasyal din yung ano, gusto mo rin ipasyal yung mga bata kasi akala mo, ma-enjoy na nila. Actually, talagang ano yun, as parent din, hindi lang sa gusto mo siyang bitbitin, kundi talagang gusto mo rin talaga ipasyal yung mga anak. Oh, kasi yung iba, dala-dala nila sa mga pa-concert, banda-banda, kahit siksikan. Kaligtasan ng bata ang always. Pero it's time para mag-enjoy at yung paalala palagi, mga basura pa rin. Mga doon basura. sila sa Arawi. Oh, doon sila sa Arawi. Huwag nilang simiksik. Kasi siksikan sa banda. Hindi kagustuhan ng bata yun. Kagustuhan mong makalapit doon sa ina-idol mong banda. Pero yung basura palagi po, paalala na itapon nyo po sa tamang lugar, huwag iiwan sa kung saan-saan. Ayan, maging shared responsibility po yan, mga kaibigan. Okay, so kumusta na ang tatanong mga presyo? Hindi pa ako nakapunta sa palengke. Kung kumusta na yung mga presyo ng mga bilihin, hindi ko pa alam eh. Di ba nakapunta? Hopefully bumaba na ng konti, pero mataas pa rin ang sibuyas, hindi, bumaba na ng konti. Or magtiyaga ka lang humanap ng mas mura. Sana yung mga presyo merong talaga yung standard talaga yung prices para hindi para meron kasi talagang mahal magbenta, meron talagang murang magbenta. Hindi sila yung kagaya ng ng karne, ng manok, karne ng baboy, karne ng manok na meron talagang naka-specific yung presyo. Pero sa mga gulay, bahala kang humanap ng mas mura. Ayan. Pero karamihan diyan, kapag ka mahal din. Kapag mura din. Pero meron nga mas mura, meron mas mahal. Isa pa pala sa activity ngayong araw dito sa Dagupan, ito nakita ko yung post ni Sir Rex Katubig, celebrating Dagupan's illustrious son on his birth anniversary. Siya po ay national artist, Victoria Edades. So ngayong araw ay Victoria Edades at magkakaroon ng wreath-laying ceremony sa may Bulosan. Meron palang doon, merong commemorative marker. So alas 7 yun. In attendance are the surviving scions of the national artist Victoria Edades. At ang pagpupugay sa maestro ng mga mag-aaral painting exhibition sa Bulusan Barangay Hall, coordinated by the Dagupan City National High School Special Program for the Arts under Ma'am Maribel Julaso, belated happy birthday po, and Sir Emmanuel Toledo, and the Dagupan City Teen Center under Geraldine Garcia Custodio. So yung wreath-laying ceremony, pangungunahan ni Mayor Fernandez, si Vice Mayor Brian Cua, Hermano Mayor pala ngayon si Councilor Michael Fernandez. At syempre, dahil sa Bulosan yon, andun si Cap Nancy Morris. So today is Victoria Edades Day. National Artist. Okay, dalawa po ang national artist ng Dagupan. Yung isa ay si Bernal. Ayan, na isa rin pong national artist. Okay mga kaibigan, ang oras na po natin ay alas 5:42. Alas 5:42. Kaaron Edwin, babalik po tayo pagkatapos po ng ilang paalaala. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Pinararaw kiran kabaloyan. Sa bilamat, so panaon, dan selebraan tayo, so inkyanak, nakatawan tayo ng Jesucristo. Aya so panaon, dan lignaan tayo sa pasimbalon ilalo, at biyak na sa resubok, tan gunigon, iran undadalan, at nunutan tayo lawas, yawatan so panangarutan bendisyon, at Diyos siya manamalsa. At panagselebra tayo na Pasko, manari kumon at puso tan lignaan tayo, so pakatalos, panamerdona, tan panangaro at balang sinansakit. Kumon at gamoran na balang pamilya sa bendisyon, panamapalar, tan likit ya awit na Pasko, tan arapon ya balon taon. Malakit ya Pasko,
tan maaligwa sa balong taon at si kay namin. Mayor Julier Ayeres. Nararok iran kabaloyan. Sa bilamat, so panahon, dan selebraan tayo, so ingkianak, nakatawan tayo ng Yesu Kristo. Aya so panahon, dan lignaan tayo sa pasimbalon ilalo, at biyak na sa resubok, tan gunigon, iran undadalan, at nunutan tayo lawas, yawatan sa panangarutan bendisyon, at Diyos siya manamalsa. At panagselebra tayo na Pasko, manari kumon at puso tan lignaan tayo, so pakatalos, panamerdona, tan panangaro at balang sinansakit. Kumon at gamoran na balang pamilya sa bendisyon, panamapalar, tan likit ya awit na Pasko, tan arapon ya balong taon. Malakit ya Pasko, tan maaligwa sa balong taon, at si kay namin. Mayor Julier Ayeres. Ladies and gentlemen, the new face of your favorite restaurant in Dagupan City. The original party place in town. The Music Warehouse Club Dagupan City. No need to go to Manila's top bars like Silo and BSK Club. Dagupan has it all. Fully air-conditioned with free entrance, free parking, and restrooms for all. Doors open at 7 p.m. Do well, live well, and dress really well. Find us at Paris Street, Barangay Pogo, Chico. Contact us at 075-522-2617. Reserve your tables now. Masayang pagbati po sa inyong lahat, mga minamahal kong kababayan. Sa taong ito, maaga niyo pong ibinigay sa akin ang inyong regalo sa Pasko. Ito ang muling pagsuporta at paghalal niyo po sa akin bilang gobernador ng minamahal nating lalawigan ng Pangasinan. Kaya naman, ang akin namang regalo po sa inyo ay ang pangakong lalo kong pagbubutihan at pagsisikapan ang posisyong ipinagkatiwala niyo po sa akin. Sa mga susunod pang taon, lalo po nating pagbubutihan kasama ng ating mga lingkod bayan ang mga programa para sa inyo. Kalusugan, kabuhayan, edukasyon at kapakanan. Naway, ipagdiwang nating lahat ang Pasko na may saya kasama ng ating pamilya at salubungin natin ang bagong taon na may pusong Pangasinense. Ipagpatuloy natin ang galing ng Pangasinan. Maligayang Pasko at manigong bagong taon. Kaya sabay natin paghandaan ang kinabukasan. Sa Fortune Life, maaasahan mo na matako sa aking pangako. Para sa compulsory insurance coverage for agency-hired migrant workers, Fortune Life Insurance. Securing your tomorrow today. Hoy mga suki, hanap nyo ba ay mga murang bilihin, malinis at sariwang pagkain sa pang-araw-araw at handaan tuwing may okasyon? May suggestion kami sa iyo. Tayo na sa Macador Market na kung saan inyong mabibili ang mga mura, sariwa, malinis at ligtas na bilihin tulad ng karne ng baboy at baka, manok, isda, gulay at iba-ibang sangkap sa pagkain. Matatagpuan din sa Macador Market ang dry goods, groceries, eateries at fruit section. Kaya ano pang hinihintay nyo? Gawing bongga ang handa mo everyday with Macador Market. Macador Market is open from 4 a.m. to 8 p.m. Visit us at Macador Market, Galvan Street at Zamora Street sa downtown Dagupan City. Oras na po natin, 13 minuto bago mag-alas 6 ng umaga, 5:47. Ang bilis na oras natin. Congratulations muna sa Poso Alaminos. Ang galing ng kanilang Christmas party, yung kanilang year-end party. Mr. Poso 2025 naman yung kanilang hinanap. Yan, congratulations and syempre big congratulations kay Poso Chief Yes. Maridel Rabac, the only
woman POSO chief. Oo, ang ganda At ng saka ang ganda ng crown. Oh, na diba? naayos niya ang Public Order and Safety Office Yeah, for sa the first Alaminos City. for the first time. Sabi ko nga hindi lang masyado nare-recognize yung kanyang opisina kasi hindi siya kagaya ng mga CDRMC, CDRMO, merong mga May hierarchy, merong mas mataas na opisinang kumbaga sa meron silang RRMC, DRRM. para meron silang national may agency na katapat nila. ang POSO kasi kanya-kanya. So ang POSO kasi nagsimula lang dito sa Dagupan City, di ba? Sumunod may iba nauna ba sila sumunod hanggang sa lahat na lang ng munisipyo wala. Pero para sa national wala rin kasi MMDA naman doon. At saka under sila ng kahit papaano Mayor's office. Under the umbrella ng rin yan yung function nila. Bagamat yung office ay under ng mayor's office, yung function nila madidikit sa DRRM, disaster risk. Pero hindi. Kasi medyo hagip nga kasi sa security sila. Kasama na 'yon. Very broad kasi ang POSO, hindi lang sa traffic, hindi lang traffic order, etc. Lalo na sa Alaminos. Under LGU kasi sila. Kaya wala silang parang agency na sarili. Pero sila more on yung sa Alaminos kasi halos lahat kasi dun sa Alaminos merong kapag merong mga mga council kasama palagi. Kasama palagi ang kasama palagi ang POSO. Pag Alaminos yan, yung function nila very broad. Pero congratulations dahil the only lady or woman POSO chief. Pero ito naman yung activities ng nakita ko lang. Tapos na po yung search for Miss Lingayen. Next year yung crowning. Schedule naman to ng Sigay Festival ng Binmalay. Mag-uumpisa yung kanila activities January 25. Tapos na that time ang Talong Festival ng Villasis. Mag-i-start na naman start na naman Festival. So January ang Sigay Festival at Fiesta ng Binmalay January 25 hanggang February 1. Ayan po yung kanila activity. Talong Festival, wala, hindi lumabas. January yan, di ba? Sa Villasis. January 2nd week. Doon naman po yun. Pagkatapos ito kasi yan, mga festivals na yung mga susunod hanggang buwan ng Marso at saka Abril dahil sa summer na. Pero balikan natin itong mga pinagbabawal muna ng mga prohibited firecrackers at iba pang mga pyrotechnic devices. Alam natin ito na yung susunod pagkatapos ng Noche Buena. Yan. 23 ngayon, di ba? Bukas 24. Yan. Sa 24 ng madaling araw, yan yung pagsalubong na nauso. Inuso ng mga kabataan ngayon, yung birthday, sineselebrate na nila ng alas 12. Yan, yung salubong na tinatawag nila. Ito yung mga prohibited firecrackers at iba pang mga pyrotechnic devices. Watusi, piccolo, pop-pop. Pop-pop. Yan yata yung pangalan nyo, ibabato mo dapat yung flooring ay semento para mag-pop siya. Bago to sa akin. 5-star. Yun na ina-imagine ko 5-star na malaki, plapla, Lolo Thunder. Ayun yung mga malalaki. Giant bawang. Ito mga giant talaga. Giant bawang, giant whistle bomb. Tapos special lang. Wala na iba pa. Ito talaga nakakatakot to. Atomic bomb, atomic triangle, large size Judas belt, Goodbye De Lima. Buhay pa si De Lima. Yan yung panahon nung secretary si De Lima. Oo, meron pa siya hanggang ngayon. Hello Columbia, Goodbye Napoles. Yan yung mga nun. Super Yolanda, Mother Rockets, meron ding King Kong, merong Quiton, Super Lolo, Goodbye Bading, Goodbye Philippines, meron pa Goodbye Bading. Palaki ng palaki yan. Oo. Tapos Goodbye World. Goodbye Philippines, si Bin Laden, ito meron pang Coke in Can, Pillbox, Kabasi, Tuna. Pillbox, di may lamang yun, mga pako. Ito Kabasi, meron pang Tuna. Goodbye Chismosa. Baka susunod dito next year, Goodbye Corruption. Susunod na. Goodbye Ayuda. yun yung masakit. Oo, malamang Goodbye Ayuda na. Wala na. Ayaw nila yon.
Goodbye ayuda ka to suyot. Ayun yung 28 bali lahat ito na pinagbabawan ng PNP Civil Security Group. Paalala sa publiko na only purchase and use certified Philippine standard fireworks and firecrackers from registered retailers and dealers. Di ba merong mga lugar kung saan kayo Oo. pwedeng bumili lang? Lahat po ng local government units, meron po silang designated area o selling area ng mga firecrackers. At yung mga nagtitinda po dyan ay kumukuha po sila ng permit sa sa PNP Regional Office. Kanya naman, pag andyan na sila sa mga selling areas designated, hindi maiwasan. Nagko-complain din po sila kasi meron yung mga nakakapagbenta, meron silang yung mga maliliit na negosyante, nagbebenta sila ng mga paputok, fountain dun sa mga area na hindi designated. So, masaul, ganda. At syempre sila kumukuha ng permit. At saka bago sila makapag ang daming requirements na kailangan nilang i-comply. Pero taon-taon, the same na mga negosyante yung kumukuha ng permit at nagtitinda ng mga firecrackers dun sa designated area. Ibig sabihin, kahit sinasabi nila na matumal po ngayon, pero nakakabenta sila, ibig sabihin kumikita sila. Malaki yung kita nila. Oo, nagbebenta pa rin sila eh. Oo, balik-balik, taon-taon. The same people, the same places. So, ang simbang gabi ay matatapos kailan? 24? 24 ng gabi. Ayan. Meron pang ito pahabol sa lahat ng mga treasurer's office ito. Attention taxpayers. Alamino. Sa lahat po na magbabayad na amilyar ng lupa, naalala na may mautang bahay at makinarya, pinapaalam po namin na bukas po ang aming opisina sa mga sumusunod na araw. December 30, 2025, Martes, holiday bukas. Yan. So, walang dahilan para hindi magbayad. Mula alas 8 na umaga hanggang alas 5 na hapon. At December 31, 2025, Miyerkules holiday, bukas din. Mula alas 8 na umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Yan. So, bukas sila, December 30, 2025, alas 8 hanggang alas 5. At December 31, 2025, alas 5 hanggang alas 12 ng tanghali. Meron akong narinig na comment nung saya-saya ng mga government employees. Ang dami-dami nilang mga cash incentives na meron yung 1, 2, 3. Tapos kaming mga taxpayers na ayan na, parang yan, paalala. Pagdating ng January, ayan na naman yung mga paalala ng mga bayarin, lalo na yung mga negosyante. Ang daming pagdating ng first quarter of the year, yung mga renewal at yung mga bayad-bayad. Pero enjoy nyo muna yung natitirang mga araw ng 2025. Relax muna. Pero ito po, ilan sa mga masasayang mga estudyante, hindi lang po yung mga scholars na nasa Pangasinan Polytechnic College, kundi ganun din yung mga scholar ng probinsya ng Pangasinan na nais sa ibang mga paaralan. Like ito kamakailan sa pamumuno ni Governor Ramon Gico III, nabigyan ng scholarship grants ang mahigit 700 Pangasinan State University scholars sa ginanap na awarding of financial grants to PSU ng pamahalaang palalawigan ng Pangasinan. Yung awarding ay ginanap sa Narciso Ramos Sports and Civic Center sa Lingayen. At isa nga po sa pangunahing prioridad ni Governor Gico yung mabigyan ng dekalidad na edukasyon ang mga kabataang Pangasinense, matulungan ang mga karapat-dapat na estudyante sa pamamagitan ng patuloy na pagbibigay ng scholarship programs. Pero ang Pangasinan State University sa kanyang State of the University address ni Dr. Albert Galas, ang presidente ng PSU, marami silang mga ka-tie-up na mga entities, hindi lang ang probinsya ng Pangasinan na nagbibigay ng scholarship sa mga estudyante. Sa kasama na po dyan international naman sa Korea, ang Lotte Foundation ng South Korea. Ang may-ari po niya ng Lotte Foundation na isang multinational company sa Korea. Pagmamay-ari din nila yung Samsung. So, yan po, mga estudyanteng scholar, masisipag na maghanap ng scholarship. Ayan, may panawagan sa actually ayos sa tawagin Pamana Water. Clarification ito ni Dr. Arlene. Ang tawag sa kanya ay Dagupan City Water District pa rin. So, good morning, panawagan, Pad Saray.
Oy, correct na natin. Dagupan City Water District, Jad Barangay Karaal, walay tubo, yaderal. Mambusit sit Sudanom, amayamay la Sudanom, yapimaway. Salamat po. Yan, panawagan po ni Jericho Viedo. Sayang nga naman, yung ano na to. Mga labalak mo na asulandaman, mambusit sit dikin. Pang ano na lang. Nabasa-basa ra. Oo. Pero yung, di ba, yung pamana nun, Dagupan City Water District / Pamana Waters, parang sa San Carlos, they coexist kasi joint venture. So, andun pa rin, pag may joint venture, hindi nawawala yung local water district at kasama palagi yung pangalan nung kanilang ka-joint venture. Like, for example, for San Carlos, is Prime Waters. At ang Prime Waters sa San Carlos City, sila yung pinakauna na nagtayo ng water treatment facility, the first and only in Region 1, na ang kanilang source of water ay surface water galing sa Agno River. Ayan, good morning kina Rafael Acosta, mga Liag Jr. and Sofia Mamaril, Randy Manawis, Ben Gabo Villanos, ayun, at saka yun, si Jeric Oviedo, panawagan daw talaga nila sa Pamana Water. Ernesto Mosada Jr., good morning. Madam Rose Ke, good morning. At si Cora Yes. Aquino at Kuya Mar dyan sa Barangay Tabang. At syempre si Kaaron Grace Matro at saka si Nanay Dading. Yan, thank you very much. Yan, lalo na yan si Grace Matro, tsaka kay Nanay Dading. Kuya Benji, good morning. Kuya Benji Tan, good morning. At saka kay Gwapong Kalil at kay Ate Mel. Kay Engineer Nelson Rosario ng Bimali, good morning. Yung mga classmates sila, Jun Acosta, Elmer Tandok, si Madam Prisa, good morning. Ang pagbati galing kay Manolo Yadaw. At saka congratulations, kumusta yung kanilang reunion? Successful. Dito sa Bedbox Hotel, dyan sa coffee shop, everyday nadadaanan ko. Iba na naman yung setup. Kasi merong nakabook. May nakabook ngayon. Parang ngayon, iba na naman yung setup. So, another group ang magse-celebrate ng kanilang Christmas party sa Bedbox Hotel. Ayan, try nyo rin. 2 yung venues dito. Actually, 4 nga eh. Yung coffee shop, yung event center sa likod, at merong 2 videoke room. Tsaka yung garden. At saka yung garden. Separate pa yung garden. Kapag kaya mo ng ambutol, doon sa sakto lang. Doon sa presko. Tsaka maganda yung maganda yung ambience doon sa labas. Pero mga kaibigan, wala na po tayong good morning pala kay Dr. Mila. Dr. Mila de Vera Carino and staff, good morning po. At siyempre si Mama Ta and Tropa. Ayan, Mama Ta and Tropa and DC Vian. Magandang umaga. At kay Marie at kay Nino, doon naman sa doon sa Lingayen. At yung mga listeners nating iba dyan sa Barangay Tabang, sabi nung ilang nakikinig kami sa inyo. Maraming salamat po sa mga senior citizens ng Barangay Tabang. Ayan, at yung mga rin po natin, suki natin dito sa Malimgas Market na napakalakas nung kanilang mga radyo. At doon sa Malimgas, Galvan Market, doon sa may Macador Market at doon sa Magsaysay. Ayan. Pero mga kaibigan, wala na po tayong sapat na oras. Ang tabayanan po ninyo, susunod agad. Early in the morning, makasama po ninyo si Karen Orly Navarro. Programang Todo Balita at Komentaryo, kami po niyo nakasama. Sa technical side, si Ka Edwin Inong. Ako po si Liway Manantan Iparagire. Ako naman si Susan Valdez Yadaw. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Bingo Plus. Download Bingo Plus